March 21, alas 7 ng gabi sa Barangay Burgos, Rodriguez, Rizal. May kinausap si Minicia sa tabing kalsada nang biglang lumitaw sa kanyang likuran ang isang humaharurot na cruiser e-bike. Nasa pool nito ang 4 years old na pamangkin ni Minicia na naglalaro sa kabilang bahagi ng kalsada. Kitang-kita sa video kung paanong tumalsik ang bata. Napatakbo si Minicia at ang kanyang kausap. At mabilis nilang isinugod ang batang si Oliver sa ospital. Si Minicia po kasi inutusan kong kumuha ng labada, ng dry cleaning, doon sa pinangyarihan kasi nung aksidente. Pag uwi nila doon sa shop, sabi po ni Minicia na na-aksidente nga yung bata. Siyempre nagulat po ako, nakita ko yung dugo sa ilong nang inupo ko po doon sa dryer. E di siyempre po, ninervyos talaga ako. Galos sa bibig at paa ang tinamo ni Oliver mula sa aksidente. Ang bill sa ospital, umabot sa 11,270 pesos. Base sa nakuha nilang CCTV footage ng barangay, nakilala ang nakasagasang e-bike rider bilang isang minor de edad. Residente rin siya ng Barangay Burgos, ngunit 15 anyos nga lang siya. Dali-daling pinuntahan ng lola ni Oliver na si Ninita ang mga magulang ng minor de edad para humingi ng danyos sa nadisgrasyang apo. Pero naging tensyonado ang sitwasyon. Yung dalhin sa ospital. Usap kayo ate ng maayos. Kayo po ang magpalit sa sitwasyon na dumudugo ang anak nyo. Sinabi ko. Sabihin nyo na maayos kasi sabihin mo ng maayos. Inaalam ko nga eh. Mabuti nga. Sige na. Mabuti nga, nabangga. Ay, sa inyo na mangyari yan. Huwag ka magsasalita ng against ha. Sabi ko Ay, sabi mo mabuti pang nabangga ang apo ko. Parang gusto nyo pa eh. Apo ko ang nadisgrasya ng anak mo. Tandaan mo. Apo ko ang nabangga ng anak mo. May galit ka pa ha? March 27, bumalik sa ospital sina Lola Ninita para kunin ang findings sa pagsusuri kay Oliver. Subalit, ayon mismo sa ospital, walang lumapit para magbayad ng bill. Hindi naman po pwedeng hintayin ko sila kung kailan nila gusto yung magbayad, saka kukunin yung resulta ng bata. Kaya nga ngayon po, nilalapit ko kung ano po yung nararapat gawin sa kanila. Parang pinapanindigan po kasi nila yung huling mga sinalita nila dun sa video na, di kung gusto mo, di hospital mo, bahala ka dyan. Hindi ako lalabas ng kahit 5. Naka-aksidente na nga yung anak nila na dapat asikasunin rin nila. May responsibilidad sila dun sa pangyayari ng nagawa ng anak nila, pero hindi nila ginagawa. Muling ipinablata ni Lola Ninita ang insidente. Pero ang Violence Against Women and Children o VAUCI ng barangay, abay, areglo agad ang gusto. So gusto ko lang naman po, kung may lalapit sa kanila, maging patas. Hindi na po yung kesyo kilala si ganito, may ano po. Maganda po kasi yung kahit kilala mo, pag mali, o kaya hindi ka na po makisama, kumbaga. Yun lang naman po para maging maayos din po yung barangay namin. Maging hindi na po kami makakapagmadali pag pumunta po kami sa kanila. Hindi lang isa o dalawa, kundi paulit-ulit na dumaraan ang coaching ito sa tapat ng bahay nila Lola Ninita sa Barangay Burgos, Rodriguez, Rizal. Hindi mo alam kasi kung anong iisipin, mahirap namang mag-isip ng masama, pero ano bang iisipin mo sa ganung tao na minsan naman hindi naman dumadaan dun, ma'am? Simula nung nagkaroon lang kayo ng pagharap sa barangay. Pagmamayari raw ito ng pamilya ng 15 anyos na e-bike rider na nakabangga sa kanyang apo. Pero ang sagot ng inireklamo, Hindi po totoo yun, ma'am. Siguro, baka napadaan po, pero yung sasadyain na bombahan yung sinasabi nila parang sinadya bombahin sila, hindi po mangyayari, hindi ko po gagawin yun. Tsaka hindi ko po alam na may laundryan sila. Hindi ko talaga alam, ma'am. Sa inyo ko lang nalaman ngayon kung yung sinasabi nila yun. O baka kung napatingin ako na hindi ko talaga alam na kung sila yun o ano. Kasi talagang hindi ko talaga alam na may laundryan sila. Humingi ang aming team ng permiso sa mga magulang na makausap ang 15 anyos na e-bike rider. Siyang nakita sa CCTV
na bumangga sa 4 years old na biktima. Pagka hiram ko po ng e-bike, dumaretso na po ako pag ganun. Bigla po tumid yung bata. So yun na po, tinamaan po siya ng siko ko pagkaiwas ko po ng manobela. Dahil dito, minabuti na ng kampo ng e-bike rider na ilabas ang buong kopya ng CCTV sa insidente. Makikita nga na ilang segundo matapos mabangga ang biktima, bumalik ang nakabundol at tila nakipag-usap. Binuhat ni Minicia ang pamangkin at dinala ito sa loob ng bahay ng kanyang kliyente. Sa buong panahong ito, hindi umalis sa kanyang pwesto ang e-bike rider. Lahat ng ito, pinatotohanan ng kanyang kaibigan na siyang may-ari ng e-bike. Bigla na lang pong may tumakbo na bata na kasama po ng batang mataba. Ano yung ginawa niyo? Pumunta na din po kami dun. Tinakbo po namin. Takbo ni Janan? Saktuan lang po, bigla din po kasing tumakbo yung bata eh. Ginilid niya po muna, bumaba din po siya nun sa sa e-bike po nun. Tapos bigla niya din po tinakbo yung bata. Gayunman, aminadong binatilyo, hindi pa talaga siya bihasa sa pagmamaneho.